Elder, Brother Rogelio, Espiritu, praise God, purihin atin ikinong Diyos buhay. At tayo po maminamal ko ay nagpapaabot muli ng pinakamataas sa guburi. Pagluwal natin pagsamba, pagdarigil at pagbabarangan ay para lamang sa ating nag-isang Diyos na buhay. Walang iba, kundi ating pinakamamahal na Jesus. At doble pag-respeto at paggalang po sa ating dearly beloved Honorable Pastor Will Del Meta, the end-time prophet of our loving God. At sa lahat po ng mga beloved and the children, sa the beloved and the family, at sa ating patuloy na pag-alaala, praise God, pagunita sa mga ganitong turo at aral na ating dearly beloved Assistant Pastor Dinas Almeida Arbelat Mamadier. Purihin na ating dikilang Diyos ng buhay sa lahat po natin mga kamagagawa sa banal na gawain ng Diyos sa lugar nito, sa ating beloved little preacher, sa aking buong pamilya, sa lahat na ating mga kapatiran, sa aking mahal na kabiyak, sa aking mga anak, praise God, sa IT. Purihin na ating dikilang Diyos. Magandang oras sa ating na tayo pwede malangin. Mapagpala po naming Diyos, aming pinakamamahal na Jesus, patuloy pong pagpalain o Diyos sa oras nito. Ang iyo pong mga banal sana buhay na aming mapag-aralan, sa ganang balikod ako po walang magagawa. Ikaw pong magpala sa bawat narto, mag-isa lahat ng aming mga minamahal na mga ever viewers. Abutin mo sila o Diyos yung pag-ibig, na iyong pagmamahal sapagkat ikaw ay Diyos na tunay, na aming tagapagligtas, Diyos na makapangyarihan, Diyos na aming pinupuri, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. At sa unang panalangin, aming mahal Pastor Will Del Meta, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uning-unang kaawit naman sa Pindoses ay kumain ka sa in the name of Jesus. Hallelujah, praise Lord. Hallelujah, praise Lord. Amen. Purihin po natin ang ating ilang Diyos. Hallelujah, praise God. At tayo po mga minamahal ay mag-aral ng mga banal na salita na ating pinakamamahal na Jesus. At wini-welcome po natin patuloy ating mga minamahal na mga kababayan, mga ever viewers, at bagay sa atin na pong mga nasiran ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Purihin na atin na kilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Magandang oras din po sa inyong lahat. Tunay na tayo po mga minamahal ay patuloy na pinagpapala na ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, ating pong buksan ang ating mga Biblia. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, tayo pong mga nakakilala sa ating pinakamamahal na Jesus ay nakasumpong sa buong katotohanan. Kaya nga napakapalad natin sapagkat ang katotohanan ay walang iba kundi ating pinakamamahal na Jesus. Siya mismo ang nagpalaya sa atin. Kaya naman tayo ngayon ay nakakapaglingkod sa ating mabait na Diyos ng ganitong klaseng paglilingkod. Patuloy na gumaganap sa kalooban ng ating nakilang Diyos. Sabi nga ng John chapter 8 verse 32, "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Ating basahin sa Tagalog. 1 Kabanatang 8, talatang 32. John chapter 8 verse 32. Saklat ng Juan 8:32. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Amen. Amen. Purihin na ating nagilang Diyos. Heavens and praise the Lord. Purihin na ating napakamait na Diyos sa nabasa natin yung salita ng Diyos. Sabi diyan, habang inihanda ang John chapter 14 verse 6, ang sabi diyan, at inyong makikilala. Meron pong mga tinutukoy ang banal na kasulatan. Ang sabi, at inyong makikilala. Sino yung mga tinutukoy rito na inyong makikilala? Ang sabi diyan, ang katotohanan, makikilala nila ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa kanila. Praise God. Ang tinutukoy dito mga minamahal ay yung mga naghahanap sa totoong Diyos na buhay. Yung mga naghahanap sa totoong paglilingkod na may dalang kaligtasan. Kaya nga sabi ng banal na sulatan, Father, praise God, yung mga humahanap sa Diyos, kanila pong masusumpungan ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo.
Sabi yan ng Matthew chapter 7 verse 7 and verse 8. Ang sabi, ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Basahin muna natin sa Tagalog habang hinihanda yung John chapter 14 verse 6. Dito po sa aklat ng Mateo 7 at saka 8. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sa 8, sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Amen. Amen. Purihin ang ating nagkilang Diyos. Sabi ng Biblia, at inyong makikilalang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Sino nga ba ang katotohanan? Ang sabi ng John chapter 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sa Tagalog, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Sa makatuwid baga, ang katotohanan, siya po ay walang iba kundi ating pinakamamahal na Jesus. Siya ang magpapalaya sa tao na sinasabi na ating nabasa at inyong makikilala. Doon po sa mga talagang naghahanap sa tunay na Diyos. 100% na kanilang paglilingkuran ay makikilala nila ang katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Ang ating mahal na Jesus, hindi lamang siya katotohanan, kundi ang sabi, siya rin po ang daan. Siya rin po ang buhay. Kaya kapag ikaw ay nakasumpong sa katotohanan, ikaw ay dinala ng Diyos sa buong katotohanan, ibig sabihin, mga minamahal, tamang landas na ang iyong daraanan, ang iyong tatahaking landas ng paglilingkod. Kumbaga, ikay ay mapupunta roon sa tamang direksyon ng paglilingkod sa atin dakilang Diyos na buhay. At ang sabi, at ang buhay. So mga minamahal, magkakaroon ka ng buhay, sabagat ang ating pinakamamahal na Jesus, siya ang pinagmumulan ng lahat na meron ng tao. Buhay, hinitalakasang taglay, lahat yan ay nagmumula ng gagaling sa ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ng Balang Sulatan sa Mateo kabatang 7, talatang 7 hanggang 8, magsingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Yung tao na naghahanap, yung tao na tumutuktok, ang sabi ng Biblia, sila ay bibigyan para doon sa humingi. Ano nga bang hiningi ng tao? First God, may mga humingi ng material na bagay. Ngunit subalit ang pinakamagandang hilingin ng tao, hingi ng tao sa Diyos, ay yung kanyang kaligtasan, na ito ay kanyang pagtatrabahuhan. Sabi, magsingi kayo at kayo bibigyan. Bibigyan yung mga humihingi. Lalo na pag hiningi natin ay kaligtasan, proteksyon sa ating buhay, hindi lang sa atin, maging sa ating mga mahal sa buhay. Ayan ay ibibigay na ating pinakamamahal na Jesus. Magsihanap kayo at kayo yung mga kasusumpong. Kaya yung mga mahanap sa Diyos, sabi nga natin nabasa kanina, makikilala nilang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa kanila. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Kaya yung mga kumakatok, una tigil sa lahat, ang kumakatok sa ating puso't isipan ay ang ating mahal na Jesus. Kinakailangan pagbuksan natin ng Diyos upang nang sa ganon, tayo ay makakilala sa Kanya, makapaglingkod sa Kanya. Sapagat ang bawat humingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Kaya naariyan minamahal ko, 100% God, para sa mga naghahanap sa totoong tagapagligtas, naghahanap
sa totoong Diyos na kanilang paglilingkuran. 100% kayo po ay hindi nagkamali. Halos sa inyong napapanood at napapakinggan. Tunay na nandirito ang Diyos na buhay sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ito aming ginagawang pangangaral ng salita ng Diyos, ito ay napakalaga. Tayo ay ginagamit ng Diyos upang imulat ang mga tao sa kanilang mga puso at isipan. Bakit nga naman nila hinahanap ang Diyos? Dahil hinahanap nila ang Diyos doon sa mga naghahanap sa Diyos, mga minamahal, dahil sa sila ay nagnanais makapaglingkod sa Diyos. Nagnanais makapagbalik loob. Nagnanais sa sila ay mapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, merong mga lingkod ng Diyos, mga tao ng Diyos na nangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan. Sila ay nagsumikap, nagpagal, nagtiis. Bakit mga minamahal? Sapagkat ang ipinapangaral ay salita ng Diyos. May kabuluhan, may prueba, may ebidensya. Sabi ng 1 Timothy chapter 4, verses 9 up to 10, this is a faithful saying and worthy of all acceptations. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. Especially, ayan ang sabi ng Biblia. Ito ay espesyal, espesyal, kaligtasan. Ipagkaloob ng Diyos. Para daw kanino? Especially of those that believe. Yung mga sumampalataya, yung mga nagtiwala. Praise God sa ating mabait na Diyos. Basahin po natin. Habang inaanda na yung ating Saklat awitin. po ng unang Timoteo 4, 9 at saka 10. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat, sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisampalataya. Amen. Amen. Puri na ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia, tapat ang pasabi. Tapat ang pasabi. Hindi pwedeng, hallelujah, may halong kasinungalingan. Hindi pwedeng dayain ng tao. Kundi sabi, tapat ang pasabi at ano raw, at nararapat tanggapin ng lahat. Kinakailangan tanggapin ng lahat. Praise God. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Tignan nyo na, minamahal. Meron palang makamtang kaligtasan na nagmumula sa ating mabait na Diyos. Hinahanap ang Diyos, sabi ng Biblia, masusumpon mo siya, makikilala mo siya, siyang magpapalaya sa iyo sa lahat ng uri ng gawa ng kasamaan, sa pag-alipin ng demonyong si Satanas, na umalipin sa iyo sa paggawa ng kasalanan, at ang kasalanan mo ay nagbunga ng karamdaman. Pag napalaya ka ng Diyos, tiyak yan. Praise God. Ikaw ay patatawarin ng Diyos at pagagalingin ang iyong karamdaman. Kaya sabi ng Biblia, merong mga nagsipagpagal, nagsipagsikap. Bakit? Sapagkat sila ay merong pag-asa sa Diyos na buhay. Dahil ang Diyos na buhay, sabi, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao. Sa lahat ng mga tao, siya ay tagapagligtas. Lalong-lalo na raw kanino? Ang sabi, lalong-lalo na sa mga nagsisampalataya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya ang kaligtasan, mga minamahal, ay para doon sa mga maniniwala. Napakalaga ng kaligtasan, mga minamahal. Kung tayo ay maglingkod sa ating dakilang Diyos, isang tiyak na bagay, ang ating mahal na Jesus ay pagpapalain tayo. Physically, materially, financially, lalo tayo sa lahat sa spiritual na pagpapala. Sabi pa ng Mark chapter 16, verse 16, ang sabi, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Basahin natin. Marcos, kabanatang 16, talatang 16.
At iyanda, ulit talata, Acts chapter 3 verse 19. Ito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, versikulo 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen. Amen. Kinakailangan pala ang tao, minamahal ko, ay maging born again. Makakilala sa ating pinakamamahal na Jesus. Yung sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya dalawa pala yun. Hindi pwede sumasampalataya ka lang at hindi ka nabautismuhan. Hindi naman pwedeng nabautismuhan ka at hindi ka naman sumasampalataya. Kundi sabi, magkasama yan, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Bakit doon sa sumunod na sinabi, Brother Andrew, sabi, datapwat ang hindi sumasampalataya, dapat nandun din yung sinasabi na datapwat ang hindi mabautismuhan, dapat nandun rin yon, mga minamahal. Kaya baka marami magtanong, sabi nung una, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Pero yung sumunod na sinabi, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ibig sabihin, yung hindi sumasampalataya ang mapaparusahan, pero yung hindi na mabautismuhan, hindi mapaparusahan. Kaya nga minamahal, hindi tayo lalagay lamang sa isang talata, kinakailangan tayo ay makapag-aral, makapagbasa ng banal na kasulatan. Kami, kung hindi kami pinalaya ng Diyos sa pangalipin ng masamang espiritu sa aming buhay, hindi kami makapangaral, hindi kami makapagsabi ng katotohanan. Ngunit subalit, ang Diyos namin nakilala ay totoong buhay. At magsabi ng praise the Lord. Acts chapter 3 verse 19 sabi, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Ating pumbasahin sa Tagalog. Praise the Lord. Sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 3, versikulo 19. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Praise God. So kinakailangan pala ang tao, minamahal ko, ay ang sabi, sumampalataya, magbabautismo, magsisi, praise God, magbalik loob sa Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, merong kagantihan, merong dating na gantimpala na nagmumula sa atin dakilang Diyos. Sabi, kapag ang tao ay magsisi at magbalik loob, ang layunin, bakit kinakailangan magsisi at magbalik loob ang tao? Upang mangapawi ang mga kasalanan. Mapapawi pala. Kasi nga, patatawarin ng Diyos ang taong makasalanan. Yung kasalanan na ginagawa ng tao, ay yun yung ayaw ng Diyos. Pero yung kasalanan ng tao, o yung taong makasalanan, na handa magsisi, ayun ay patatawarin ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, hindi lamang yan ang layunin na sabi, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon. Ano raw yung panahon na ito, minamahal? Panahon ng kaginawaan. Mula raw kanino? Mula sa harapan ng Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya napakapalad natin mga minamahal na tayong nakakilala sa Diyos. Tunay tayo pinagpala natin pinakamamahal na Jesus, sapagkat tayo ay dinala ng Diyos sa buong katotohanan. Nakilala natin ang ating mahal na Jesus sapagkat hinanap natin siya at siya ay ating nasumpungan. Ngayon, hiningin natin sa Diyos, minamahal, ang kaligtasan ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Bakit po? Dahil pinapasok natin ng Diyos sa ating puso't isipan nang siya ay kumatok sa ating puso't isipan. Tinanggap natin siya bilang Diyos na tagapagligtas, hari ng ating buhay. Siya ang daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Praise God. Itinama ng Diyos ang ating maling paglilingkod. Tayo ngayon ay nasa tamang paglilingkod na. At ang buhay natin na ito ay tunay na ipinaglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Salamat sa Diyos sa mga ginamit ng Diyos para mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Sila ay nagtiis, nagpagal, nagsakripisyo, minamahal. Hallelujah, praise God, upang matanggap, makamtan din natin ang kaligtasan na kanilang tinamo. Kaya nga pinagagawa ng Diyos para tayo ay patuloy na palayain ng Diyos, patuloy na pagpalain din naman. Ang sabi ng Biblia, kinakailangan ng mga tao ay, hallelujah, praise God, manampalataya, minamahal ko.
pabautismo, Father praise God, sa ating pinakamamahal na Jesus. Father praise God, magsisi, magbalik loob upang mapawi ang kasalanan at upang dumating ang kaginawaang mula sa harapan ng ating mabait na Diyos. Tayo po natin tumayo, umawit po tayo sa ating mahal na Pinoon. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Habang inawit ang papuring makalangit na ito para sa ating mahal na Pinoon. Amat, O Diyos, sa pagpapala mula sa iyo, nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinigis mo. Hallelujah, hallelujah. Upang makasunod ako sa bawat naisin mo. O Diyos, kung hindi ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahina, praise the Lord, nasa akin hihit, at sana ako'y patawarin ang mga kailan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw. Hallelujah. Sa iyong paggabay. Praise the Lord, praise the Lord. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtutuwid mo't paglilinis. Hallelujah. Ako'y natutong umibig, hallelujah, sa iyo. Kung hindi ko man magawang gawin ng kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Hallelujah. Hihin at sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y bawi. Hallelujah. At ang pag-ibig mo
mo'y manatili na sa akin. Kung hindi ko magawang gawin na kalooban mo'y sundin. Hallelujah. Dahil sa kahirapan at kahinang nasa akin. Hallelujah. At sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y bawin. Hallelujah. At ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Kung hindi ko ba hallelujah, praise Lord. Glory to God, purihin ka o Diyos. Hallelujah. Dapat kang pasalamatan. Aming Diyos, naming tagapagligtas, aming pinakamamahal na puso. Hallelujah, hallelujah. Nasa akin, at sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y bawin. At ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Kung di ko magawa, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang iyong banal na Panginoon Diyos. Hallelujah. Aming pinakamamahal na Jesus na ikaw ang aming tagapagligtas. Diyos na makapangyarihan. Diyos, hallelujah, na walang katulad, walang kagaya. Diyos na hindi nagtatahay ng tao. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan. At sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y bawin. At ang pag-ibig mo'y manatili. Hallelujah. Yes, Lord, praise the Lord. At ang pag-ibig mo'y manatili. Hallelujah. Nasa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po minamahal ko ito malayo sa ating manapin.